Sa maliit na baryo ng San Miguel, may isang lumang bahay na hindi pinupuntahan ng mga tao. Nakatayo ito sa dulo ng barangay, napapalibutan ng mga puno ng sampalok at kawayan. Ang mga matatanda ay nagsasabi na doon nakatira ang pinakamatandang mangkukulam sa buong probinsya. Isang gabi ng Biyernes Santo, naglalakad si Miguel pauwi mula sa kabilang bayan. Napagod siya sa mahabang paglalakad, kaya naisip niyang dumaan sa maikli ngunit nakakatakot na daan, ang daang dumadaan sa bahay ng mangkukulam. Hay, ang layo pa ng bahay. Mas mabuti na sigurong dumaan ako rito para mas mabilis. Wala namang totoo sa mga kwentong yan. Habang naglalakad si Miguel sa madilim na daan, narinig niya ang mga kakaibang tunog. Ungol ng mga hayop, pag-ungol ng hangin, at isang mababang pagkanta. Hmm. La 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 la. Hmm. Ano yan, may kumakanta ba? Bigla na lamang sumulpot sa harapan ni Miguel ang isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay puti at magulo, ang mata ay kulay dugo, at ang balat ay singkupad ng dahon na tuyo. Iho, nasaan ka pupunta sa gantong oras? Lola, umuwi lang po ako. Hindi ko po alam na may nakatira dito. Nakatira. Matagal na akong hindi nakatira. Pero ikaw, sariwang-sariwa pa. Kumusta ang dugo mo, apo? Ano po? Hindi ko po maintindihan. Biglang naglabas ang mangkukulam ng isang maliit na bote na may itim na likido at mga kakaibang dahon. Makakita ka ba ng liwanag sa kadiliman, iho? Amuletum, daxin tenebris, sanguis pueri, vis animae. Anting-anting, gabay sa dilim, dugo ng bata, lakas ng kaluluwa. Tulong! Tulong! May mangkukulam! Tumakbo si Miguel ng mabilis, ngunit parang hindi siya makatakas sa lugar. Paulit-ulit niyang nadadaanan ang parehong puno, ang parehong bato, ang parehong daan. Bakit hindi ako makaalis dito? Anong nangyayari sa akin? Hindi ka na makakaalis dito, apo. Ikaw ang huling kulang sa aking koleksyon. Naalala ni Miguel ang mga kwento ng kanyang lola tungkol sa mga mangkukulam na kumukuha ng kaluluwa ng mga taong naliligaw sa kanilang teritoryo. Hindi ito totoo. Panaginip lang ito. Panaginip? Ha. Ang mga patay ay hindi nananaginip, iho. Kinaumagahan, natagpuan ng mga kapitbahay ang damit ni Miguel na nakabitin sa puno ng sampalok malapit sa lumang bahay. Walang katawan, walang dugo, walang anumang palatandaan kung nasaan siya. Nakita mo ba yung damit ni Miguel? Sabi ko sa kanya, huwag dumaan doon. Ang mangkukulam ay gutom na naman. At sa gabi na iyon, narinig ulit ng mga tao ang pagkanta mula sa lumang bahay. Ngunit ngayon, may kasamang boses, ang boses ni Miguel na umiiyak at humihingi ng tulong. Tulong. Maawa kayo. Ayoko na dito. Hehehehe. Walang tulong na darating, iho. Dito ka na magiging kasama ko magpakailanman. Mula noon, hindi na dumaan ang sinuman sa daan patungo sa bahay ng mangkukulam. Ngunit sa mga gabing walang buwan, narinig pa rin ng mga tao ang mga boses na umiiyak at humihingi ng tulong. Mga boses ng mga taong naging biktima ng mangkukulam ng Baryo San Miguel. At hanggang ngayon, sinasabi pa rin ng mga matatanda, huwag kayong dadaan sa madilim na daan.
Baka kayo naman ang susunod na koleksyon ng mangkukulam